Kung naka-receive kayo ng collection notice from the Bureau of Internal Revenue or BIR at sinasabi sa inyo na bayaran nyo raw yung daan-daang libo or milyon-milyong pisong utang nyo daw na buwis sa ating government, huwag nyo muna bayaran. Pag-aralan muna natin kung tama ba yung sinisingil sa atin ng Bureau of Internal Revenue para masolusyonan yung ating tax problem ng ating company. Okay? Let's start! So, this is the sample letter, actual letter from the Bureau of Internal Revenue na ibinigay sa atin ng ating isa sa mga 86 students ng ating RWB book na BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Okay? So, kung gusto nyo matuto ng ating tax audit from LOA to final decision on disputed assessment, pwede po ito. Mag-avail po kayo para matutunan nyo, pag-aralan ninyo. So, sinasabi po dito sa letter na dated March 6, 2024, galing po sa Office ng Regional Director, Revenue Region Number 9B, Lacuemar, San Pablo City. So, naka-address to sa taxpayer, tinanggal natin for confidentiality, pero nagpaalam naman tayo, may consent tayo na gamitin itong letter for educational purposes natin today. So, basahin po natin. Madam, this has reference to the delinquent account. So, yun po yung term natin na pag-aaralan na doon tayo iikot doon sa term na delinquent account. So, pakiguhitan nyo po ito, delinquent account, just in case meron kayong collection notice from the BIR na mayroong wordings na delinquent account o term na delinquent account. O, nanggal natin taxpayer name, under assessment number, involving the total amount of 802,239 pesos and 21 centavos. On income tax, value-added tax, expanded, and compromise penalty for the taxable year 2017. O, pakiguhitan din po yung taxable year 2017. Doon tayo magpo-focus sa dalawa na yon. Please be informed that the said tax liabilities remain unpaid as of even date despite several notices sent for the settlement of corporations outstanding delinquent account. O, delinquent account yung ginamit na term. We will discuss that further later. Dito pa rin, sa video natin. Relative thereto, we would like to inform you that we are again giving you the last opportunity to make the necessary settlement of the outstanding tax liabilities plus all the increments incident to the delinquency within 10 days from the receipt of this notice. Otherwise, this office will be constrained to take appropriate action without any further notice. Signed siya ng Regional Director OIC ng Revenue Region Number 9B, Lacuemar, San Pablo City. Now, sinisingil kayo ng 800,000 mahigit. Okay naman, sa ibang cases, milyon-milyon. Huwag nyo munang bayaran. Okay? Di ko sinasabing totally na i-ignore nyo. No. Pag-aralan muna natin kung tama itong sinisingil sa atin. So, sinabi niya, delinquent account daw yung sinisingil dun sa corporate taxpayer for taxable year 2017. So, tatanungin niyo yung sarili nyo, ano ba yung delinquent account? Paano ako nagkaroon ng delinquent account? Pag-aaralan po natin yung legal basis natin kasi we cannot teach you tax based on our opinion because our tax are based on law. So, ito po yung legal basis na ituturo namin sa inyo. Take note nyo po. Revenue Memorandum Order Number 35 Series of 2019 dated July 8, 2019. Title niya, Civil Remedies for the Collection of Accounts Receivable / Delinquent Accounts. So, yung ginagawa po kasi ng Bureau of Internal Revenue sa atin, nagbibigay ng collection notices, ang tawag doon civil remedies under Section 205 ng ating tax code. Okay? Pag delinquent na yung account mo, kokolektahin na yun ng Bureau of Internal Revenue. So, ang tanong ngayon, important to ask to our company, bakit ba siya nagiging delinquent yung tax natin sa Bureau of Internal Revenue na sinisingil sa atin ng BIR? Ito siya. Skip na po natin yung mga paragraph. Dito po tayo sa number 2. Kung gusto niyo po, basahin niyo po yung buong provisions nito. Hindi na po natin siya i-discuss. Number 2. List of unpaid tax assessment. These are tax assessments arising from investigation which have become final and executory in accordance with existing policies. So, dalawa yung kinokolektan ng BIR, civil remedies under Section 205 ng ating tax code. Nalinaw dito, binanggit niya yung Section 205 ng ating tax code. Number 1, unpaid revenues. Number 2, unpaid tax assessment.
So, isa sa mga dahilan kung bakit meron kang utang na dapat bayaran sa Bureau of Internal Revenue ay yung unpaid tax assessment. At ang sabi dito, ang unpaid tax assessment daw ay yun arising from investigation which have become final and executory in accordance with existing policies. Pag sinabing investigation, meron kang letter of authority. Okay, period. Nagkaroon ng investigation, ang Bureau of Internal Revenue, nag-conduct sila ng tax audit. Okay? Tapos nakita na may utang ka pa sa Bureau of Internal Revenue, yun yung tax assessment. Binigyan ka ng BIR ng Notice of Discrepancy, Preliminary Assessment Notice, Final Assessment Notice, yun yung mga yun. Okay? Yun yung audit investigation ng Bureau of Internal Revenue. Ngayon, paano ba nagiging final and executory yung tax assessment na binigay sa inyo ng BIR? So, nagmula siya sa letter of authority, tax assessment, tapos nagiging final and executory bago siya nagiging delinquent. So, ano yung mga instances kung paano magiging final and executory yung tax assessment na ibinigay sa inyo ng BIR arising from BIR tax audit investigation? Again, tax are based on law, not our own opinion. So, pupunta po tayo dito sa BIR administrative issuance. As you can see, itong mga BIR administrative issuance like Revenue Memorandum Order, Revenue Regulation, Revenue Memorandum Circular, Revenue Delegation Authority Order, yung mga yan ay administrative issuances implementing the tax code provisions natin, enforcing the tax collection sa ating mga taxpayer. And BIR administrative issuances are valid, considered source of law. Kaya ito po ay pinag-aaralan natin, not just only the provisions of our tax code. Applicable din po yung mga BIR revenue issuances. Tulad po na ito. June 13, 2016 dated, Revenue Memorandum Order Number 26-2016. Subject, Policies and Guidelines in Handling Disputed Assessment. Skip na po natin. Punta po tayo sa page number 4. Number 15 po. Page number 4, number 15 ng RMO number 26-2016. These are the instances para maging final and executory yung ating assessment arising from BIR tax audit investigation. An assessment shall become final, executory, and demandable. Ang tawag namin dito sa practice na term, PED. F-E-D. PED. Final, executory, and demandable. Due to, among others, the following grounds. Number 1, magiging final and executory daw yung assessment kapag number 1, letter A, failure of the taxpayer to file a valid protest, not just file protest, kundi file valid protest. We have numerous, maraming, free BIR tax audit ATC video on our YouTube channel and Facebook page. E-check nyo po, pag-aralan nyo po, panoorin nyo. Okay, may mga legal basis din tayo doon. Within 30 days from the receipt of the formal letter of demands and final assessment notice. Kung hindi ka nag-file ng valid protest, within 30 days from the receipt of final assessment notice, if the taxpayer is disagree doon sa binigay na assessment ng BIR, magiging final, executory, and demandable. So, BIR LOA, may assessment, tapos magiging final, executory, and demandable, tapos after maging final, executory, and demandable, magiging delinquent na yan. So, doon na papasok yung collection remedies ng BIR. Ang collection remedies ng BIR, yun yung warrant of garnishment, yung sisimutin yung pera nyo sa bangko, o kaya naman yung warrant of distress or levy, hahatakin yung mga ari-arian nyo, real properties, personal properties, mga sasakyan, mga ganyan, in order to satisfy your company's tax obligations to the government. Kasi tax obligation na yun dahil naging delinquent account na siya. Okay? So, the letter A, therefore, letter A, as long as nagpa-file ka ng valid protest, not just protest, valid protest sa Bureau of Internal Revenue against your company's tax assessment, hindi siya magiging final, executory, and demandable. So, nakapending yung protest mo, hindi siya magiging FED, hindi siya magiging final, executory, and demandable, and therefore, hindi dapat siya kokolektahin ng BIR kasi wala ka pang utang sa government. Okay? Kaya ka na nagkakaroon ng tax obligation sa government, inahatak yung ari-arian mo, sinisimut yung pera mo sa bangko, ginagarnish yung pera mo sa bangko, kasi may utang ka sa government. Kasi yung tax audit sa'yo na assessment ng BIR, naging delinquent. Naging delinquent siya kasi ito number 15.
page number 4 ng RMO 26/2016, letter A, hindi ka nagpa-file ng valid protest sa tax assessment mo against your company. So in order to avoid becoming final and executory and demandable yung assessment mo na galing sa BIR, tax audit investigation, file ka ng protest. Yung valid ha. Ngayon, kung hindi mo alam, pwede ka mag-hire ng tax consultant na mapagkakatiwalaan mo at competent, o kaya naman, pwede ka mag-avail ng ating RWB book na BIR Tax Audit. Meron tayo ditong mga sample protest letter. Meron tayong mga actual format ng protest letter, actual assessment notices ng BIR, tunay na buhay na nangyari sa actual real world, yun yung pinag-aaralan natin dito. Okay? Para makapag-comply ka sa inyong tax assessment sa pag-file ng valid protest sa Bureau of Internal Revenue. Investment fee is 9,999 only. May kasama na tong ATC videos on our website. Exclusive lang sa ating mga RWB book owners. Free delivery tayo within the Philippines. I-check nyo yung link sa description natin, or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or visit our website, atcbebe.com. Mag-aral kayo para hindi tayo nauuto ng iba, including the BIR examiners na alam nyo na. Letter B, failure of the taxpayer to submit all relevant documents in support of his protest by way of request for reinvestigation within 60 days from the date of filing thereof. So, doon sa sinasabi nitong protest, ito ay para sa final assessment notice na protest. Kasi there are two kinds of protest against the final assessment notice / formal letter of demand. Request for reconsideration and request for reinvestigation. So kung request for reinvestigation kayo, dapat within 60 days daw from the filing of your protest, dapat may submit mo na yung mga relevant supporting documents supporting your protest against the final assessment notice. Pero kami, ang ginagawa namin sa practice, hindi na kami naghihintay ng 60 days. Isinasabay na namin yung lahat ng supporting documents doon sa filing ng protest. Kasi baka makalimutan pa eh. Alam niyo naman yung company, di ba? Marami tayong ginagawa. Hindi lang naman dealing with the Bureau of Internal Revenue, hindi lang naman complying with our tax obligations ang ginagawa ng taxpayers. No. So we are regularly selling our products and services to our customers, paying our suppliers, among others. Marami. So ang technique dito, ang tip natin dito, huwag nyo na hintayin yung 60 days. Isabay nyo na sa filing ng protest nyo within 30 days from the receipt of the assessment notice, yung mga supporting documents nyo. Naka-attach na doon sa protest ninyo. So kung medyo marami yun, naka-box yun. Lalagyan nyo sa box. Tapos nasa harapan yung protest natin, nasa likod yung mga required attachment. Kung medyo marami, kasi may mga resibo, lalagyan nyo sa loob ng isang box. Okay? Naliwanag po ba? Huwag nyo na hintayin yung 60 days. Ngayon kung reconsideration yung inyong pinail na protest against your final assessment notice, hindi applicable yung 60 days. And again, to learn more about the BIR tax audit from LOA to final decision disputed assessment, marami tayong video dito sa ating YouTube channel and Facebook page, Accounting Tutorial Center. Check nyo lang. Panoorin nyo kung meron kayong available time para ma-educate namin kayo. Hindi tayo mukhang basang sisiw na taxpayer. So, letter C, letter D. Ito mga to, para sa mga courts na to, ang very important lang dito to note is yung letter A and letter B. Okay? So, in order not to become final, executory, and demandable yung inyong assessment, BIR assessment arising from the BIR tax audit investigation through issuance of the letter of authority sa atin, mga taxpayer na ino-audit ng BIR, mag-file tayo ng valid protest on time. Okay? Ang final assessment notice, protest, 30 days yan. Tapos may two kinds of protest yan, reconsideration, reinvestigation. As long as nagka-file ka ng protest on time, hindi siya magiging final, executory, and demandable. Therefore, hindi siya magiging delinquent account. At hindi ka dapat bibigyan netong collection notice ng Bureau of Internal Revenue. Ngayon, yun yung dapat. Ano yung nangyayari sa real world? Hindi siya nasusunod. Merong hocus-pocus tax practice ang Bureau of Internal Revenue. Okay? Na na-experience na iba nating clients na nagko-consult sa atin, o kaya naman yung ating mga ATC students.
hindi naka-receive yung taxpayer ng letter of authority. Hindi naka-receive ng assessment notice. Preliminary, notice of discrepancy, final assessment notice. Nabibigla na lang sila na meron silang nare-receive na ganitong letter, collection notice, na may utang daw sila sa Bureau of Internal Revenue. So anong gagawin natin, sir? Magka-file ka ng protest. Hindi mo kailangan pumunta sa revenue officer na pinangalanan dito sa letter na kakausapin mo. No. Kasi that will be the source sometimes of the corrupt practices of some BIR revenue official and employee. Kaya kanila pinapadala ng sulat para kausapin mo sila. So doon na nagkakaroon ng under-the-table settlement or bribing. Okay? Hindi namin nire-recommend yun. So ang gagawin mo, susulat ka doon sa pumirma ng letter, in this case, the regional director. Tapos yung sulat mo sa kanya, highly recommend namin, i-copy furnish mo yung mga mas matataas sa kanyang government official ng BIR, like the Commissioner of Internal Revenue and the Department of Finance Secretary, including the Office of the Ombudsman, kasi mayroong violation of taxpayers' right to due process. Okay? So sabi ng Constitution natin, no person shall be deprived of their property without due process of law. Kasama po sa due process of law, sa collection of tax assessment from the taxpayer, kahit sinong taxpayer yan, ay dapat may letter of authority muna, may notice of discrepancy, preliminary assessment notice, final assessment notice, at kapag nag-file ka ng protest sa final assessment notice, magkakaroon ka ng final decision on disputed assessment or FDDA. So ganito po yung nangyari dito sa isang company na nag-consult sa atin. Wala daw silang na-receive na kahit anong LOA, assessment notice, na bigla na lang sila na naka-receive na lang sila ng ganitong letter based on doon sa discussion namin. So ang suggestion natin, file kayo ng protest for violation of taxpayers' right to due process, citing yung ating section 228 ng ating tax code, pati yung ating Revenue Regulation number 12, 1999, implementing the section 228, yun yung due process sa BIR tax issuance of BIR tax assessment. Pati na rin yung binaba na Revenue Memorandum Circular number 75 series of 2018 ng BIR na nagsasabi na void ang assessment kung walang letter of authority. Okay? Another instance, naka-receive ka pa rin ng collection notice o warrant of garnishment sa bangko or warrant of distraint or levy. Pero, nakapag-file ka naman ng protest on time. Katulad dito, sir, sinunod ko yung yung turo nyo. Nakapag-file kami ng protest sa final assessment notice ng Bureau of Internal Revenue on time. Valid naman yung protest namin. On time kami nagpasa. Pero bakit binigyan pa rin kami ng BIR ng collection notice like the warrant of garnishment, warrant of distraint levy? Hindi pa naman final, executory, and demandable yung assessment sa amin. So bakit kami binibigyan ng collection notice kaagad ng civil remedies? Hinahatak ng ari-arian namin. So ang gagawin nyo, yun nga yung hocus-pocus tax practice ng ibang BIR official na experience ng iba nating ATC students at yung mga nagpapakonsult sa atin, doon din ako nagtataka. Hindi pa naman final, executory, and demandable yung assessment kasi nakapag-file yung taxpayer ng protest on time at valid naman yung protest. So bakit sila sinisingil daw? Hindi pa siya delinquent account. As long as nakakapag-file ka ng protest, valid protest on time, hindi pa siya delinquent account. Kasi hindi pa siya final, executory, and demandable. Okay? Yun nga piniprevent mo eh. Hocus-pocus, BIR tax practice ng ibang government official. So ang gagawin mo, magpa-file ka ng protest to lift or to cancel yung warrant of garnishment or yung even this one letter na notice of collection na binigay sa inyo ng BIR or warrant of distraint or levy at sabihin nyo na kayo ay nakapag-file ng valid protest on time and therefore under RMO 35-2019, RMO number 26-2016, Section 205 ng ating tax code, yung mga iba't ibang mga legal basis reference natin, jurisprudence, pwede rin, Supreme Court decision, supporting your protest, mag-file ka sa regional director kasi sa regional director ang gumagawa niyang notice of collections na yan. Ngayon, hindi na kayo mag-iisip kasi gumawa na kami ng format. Okay? Ibibigay namin sa inyo to ng free. Yung format natin, this is 9 pages. Ayan po yung first page natin. At 9 pages po ito. Edit nyo na lang, depende sa case nyo. At sinasabi natin dito sa letter na
i-cancel yung warrant of garnishment, warrant of distraint or levy, or collection notice na inisyu ng Bureau of Internal Revenue sa inyong company. Kasi nakapag-file naman kayo ng valid protest on time. So, hindi pa final, executory, and demandable yung assessment ng Bureau of Internal sa atin. Yung hindi dapat nila kinokolekta, yung hindi pa delinquent account. Kasi labag yun sa batas, Section 205, na labag sa ating 1987 Philippine Constitution. This one, Article 3, Bill of Rights, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Dinideprive na tayo ng property natin, warrant of garnishment, warrant of distraint, or levy, in order to satisfy our alleged delinquent accounts sa Bureau of Internal Revenue, kahit na nakapag-file naman tayo ng valid protest on time in accordance with the BIR existing policies. So, hindi dapat siya kinokolekta sa madaling salita. Naaabala yung ating mga taxpayer. And para sa akin, ginagawa yan ng BIR, ibang BIR officials in order to under the table. Yung mga ibang taxpayers na walang alam, kundi mag-under the table lang. So, hindi namin nire-recommend yung under the table transaction with any BIR official kasi i-audit kayo, nang i-audit, nang i-audit, nang i-audit, nang i-audit until magsara na lang kayo ng inyong business. Mas kumita yung BIR official kesa sa inyo, sa atin na namumuhunan, napupuyat, nagbabanat ng buto. Sila yung kumikita, tayo nalulugi. Tad-tad tayo ng utang, sila yung mayaman. Okay? Maliwanag po ba? So, ito po ay libre lang kapag kayo ay nag-avail ng ating RWB book, BIR Tax Audit for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Sa mga existing nating RWB book owner ng BIR Tax Audit, so this is free, this template is free. Template po natin to, so pwede nyo itong gamitin, edit nyo lang. Sa mga wala pang RWB book na ating BIR Tax Audit, avail na kayo, 9,999 only. Ibibigay namin sa inyo itong template once you availed our RWB book po. Okay? Sa mga existing book owner natin ng RWB book, request lang kayo ng copy sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Ibibigay po namin sa inyo itong template para edit na lang. Okay? Microsoft Word po ito na i-edit natin siya. Okay? So, avail na po kayo. You may visit our website, atcbebe.com, or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, for more details. Or you may check the link sa description natin for more details po. Okay? Ganun lang po gagawin ninyo. Huwag nyo muna bayaran. Huwag nyo muna bayaran tong collection notice ng binigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue. Mag-aral muna tayo. Tapos yung taxable year 2017 na sinasabi niya dito, 2017 pa kasi ito eh. 2024 na. So prescribed na. Another defense nyo dito is prescribed na siya. May 3 years rule lang, may 3-year rule lang ang BIR sa assessment and collection. 3 years from the date of filing of our tax return or date of deadline of our tax returns, whichever comes later, dapat mabigyan na tayo ng final assessment notice ng Bureau of Internal Revenue. Not preliminary, not notice of discrepancy, kundi final assessment notice. Yung final assessment notice / formal letter of demand. Kung hindi kayo nakareceive nito, prescribed na to. Kasi dumiretso sila sa collection notice, wala tayong na-receive na assessment and even letter of authority, prescribed na to. So, additional defense nyo ito sa inyong protest to be filed against the Bureau of Internal Revenue. Doon i-address nyo yung letter nyo doon sa pumirma ng letter. Okay? Tapos, copy-furnish lang yung mga matataas na government officials sa kanya. Katulad po dito sa ating template. Sa-template po natin, nakaka-copy-furnish po si Commissioner of Internal Revenue, DOF Secretary, tapos si Deputy Commissioner Operations Group, si Ombudsman, tapos file copy. Kasi bakit mo, sir, pinapa-copy-furnish si Ombudsman? Merong violation of the law against us taxpayers. Yung Section 205 Civil Remedies ng Bureau of Internal Revenue. Hindi pa naman siya delinquent account. Bakit nila kinokolekta? Tsaka yung ating Philippine Constitution na no person shall be deprived of the property without due process of law. Nag-issue sila ng collection notice, hinatak yung mga ari-arian natin. Pera natin sa bangko, sinimot, pero hindi pa naman pala delinquent account yung sinisingil sa atin. Ba? So, yun yung hocus-pocus BIR tax practice ng ibang BIR government official na nakikita ko sa ating practice ng accountancy profession sa mga nagpapakonsult sa atin kasi malinaw naman sinabi ng batas, kung hindi pa siya delinquent account, hindi mo dapat yan kinokolekta. Kaya nga may due process tayo eh.
Okay? Maliwanag po ba? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic ngayon na collection notice ng Bureau of Internal Revenue. Huwag niyo muna paniwalaan. Huwag niyo munang bayaran. Mas lalo nang huwag muna kayong pumunta doon sa BIR offices na sinasabi doon sa letter na sinabi sa inyo. No. The communication must always be in writing, not verbally. Kasi kung pupunta kayo sa BIR offices, baka under the table lang mapag-usapan nyo doon. Sinisingil kayo ng 1 million, babayaran nyo na lang daw 500,000. Pero yung 500,000, saan mapupunta? Ewan natin. Kung mapupunta yung lahat sa government natin. Okay? Huwag kayo mag-bribe. Mag-aral tayo. Okay? So mag-avail na kayo ng ating RWB book, BIR Tax Audit. This is only 9,999 one-time investment fee. Kasama na yung mga exclusive nating HTC videos to explain step by step the BIR Letter of Authority from LOA to final decision on disputed assessment. Wala dito yung Court of Tax Appeals tsaka Supreme Court kasi hindi naman tayo lawyer, wala tayong experience, so hindi natin matuturo yun. Hanggang final decision on disputed assessment tayo sa Office ng Commissioner of Internal Revenue. May mga templates tayo dito ng protest letter, including this letter na ibibigay namin sa inyo na format, template na ginawa natin, yan ay ibibigay namin sa inyo ng free kapag nag-avail kayo ng ating RWB book. Okay? Maraming salamat po. See you and message nyo na po kami sa Facebook page natin for more details how to avail our RWB book. And sa mga gusto matuto pa about the BIR tax audit ng free, meron tayong free, panoorin nyo po yung next nating topic ng ATC video for BIR tax audit. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB teacher, na lagi pa nagkasabing, be educated po and you will be empowered. Mag-aral tayo, wag po tayo mangmang sa BIR tax compliance. Bye-bye! See you po sa next video natin. Subscribe now and follow us.